Samantala, dinala ni Jiang Yi si Bailey Changqing sa isang mas tahimik na silid sa tabi. Isa itong maliit at komportableng billiard room kung saan karaniwang nagpapahinga ang team. Napasandal si Jiang Yi sa mesa ng billiard, ang dating mayabang na ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Nakatingin siya ng diretsyo kay Bailey Changqing. Kapatid Bailey, sinusuportahan mo ba akong maging kapitan? Diretsong tanong ni Jiang Yi. Saglit na nagliwanag ang mga mata ni Bailey Changqing, ngunit sumabay ito ng mahinang tawa. Sa lahat ng nagawa mo, wala nang kwenta kung susuportahan kita o hindi. Ikaw pa rin ang pipiliin ng mga nakatataas. Tumango si Jiang Yi na tila sumasang-ayon. Nga, totoo yan. Basta iulat mo ng tama ang mga kontribusyon ko at idagdag ang kasalukuyan kong lakas, tiyak na ako ang gagawing kapitan. Huminga ng malalim si Bailey Changqing. Sana ganun lang kasimple, pero hindi. Sa rehiyon ng Jiangnan, 6 lang ang mga espesyal na investigative team tulad natin. Bawat isa ay binubuo ng pinakamagagaling, maingat na pinili mula sa lahat ng mga mutant dito. Saglit siyang tumigil at kinamot ang likod ng ulo na may ngiti. At ang pagpili ng kapitan? Ibang usapan yan. Mahigpit ang proseso. Marami ka nang nagawa pero bago ka pa rin dito. Bahagyang umiti si Jiang Yi. Salamat sa babala, pero kumpiyansa ako na kaya ko to. Unti-unting nawala ang ngiti ni Bailey Changqing at seryosong tumingin kay Jiang Yi. Jiang Yi, pwede ba akong magtanong? Gaano ka na ba talaga kalakas ngayon? Mas malakas kaysa kay Bian Jianwu noong siya'y nabubuhay pa, sagot ni Jiang Yi bago pa matapos ni Bailey Changqing ang tanong. May katiyakan ang kanyang tinig. Sa ngayon, ang mga kapangyarihan ni Jiang Yi ay halos katumbas na ng kay Bian Jianwu, ngunit wala siyang mga kahinaan tulad ng kay Bian. Sa kabuang combat power, alam niyang nalampasan na niya ito. Napapikit si Bailey Changqing, tinatanggap ang sinabi ni Jiang Yi, at dahan-dahang tumango, na para bang kumpirmado na ang matagal na niyang hinala. Ilang saglit na pinisil niya ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay binitiwan ito at pilit mumiti. Baka naabot mo na ang antas ng isang Epsilon mutant. Kung ganun nga, walang duda na kaya mong maging kapitan. Ang mga Epsilon level na mutant ay higit sa kaalaman ng karaniwang tao. Kung naabot na ni Jiang Yi ang antas na yon, wala nang duda, kahit anong kahinaan niya, karapat-dapat siyang manguna. Saglit na nag-isip si Jiang Yi at umiling. Hindi ko pa siguro naabot yon. Naalala niya ang sinabi ni Bian Jianwu na ang Delta ay isang mahalagang yugto sa mga antas ng mutant. Dito nalalaman kung ang isang mutant ay may kakayahang sumipsip at gumamit ng mga kapangyarihan ng iba. Lampas dito, nagiging malabo na ang mga pagkakaiba sa mga antas. Tanging mga siyentipiko sa mga espesyal na research institute o ang mismong mga Epsilon-level mutant ang makakapagbigay ng eksaktong pagsusuri ng mga kapangyarihan. Batay sa kanyang karanasan, hindi pa pinaniniwalaan ni Jiang Yi na narating na niya ang Epsilon level. Naalala niya ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ni Yuan Kongya nang umakyat ito sa Epsilon, isang lakas na halos nagpagimbal sa mundo. Ngumiti ng bahagya si Bailey Changqing sa pagpapakumbaba ni Jiang Yi. Habang nagsasalita ka, lalo kang nagiging kumpiyansa. Napansin ni Jiang Yi ang bahid ng lungkot sa mukha ni Bailey Changqing. Kung halos magkapantay lang ang kanilang lakas, maaaring may pagkakataon si Bailey na maging kapitan. Ngunit ngayon, malinaw sa kanilang dalawa na mas malaki ang abilidad ni Jiang Yi kaysa sa kanya. Mas bata, mas malakas, at mas lumalawak ang impluensya ni Jiang Yi. Alam ni Bailey na kung magiging kapitan si Jiang Yi, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon kailanman. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Yi, naging tuso. Yumuko siya ng bahagya, may mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang labi. Bakit, kapatid Bailey? Sumusuko ka na ba? Nagtaas ng kilay si Bailey Changqing, tila nalilito. Anong ibig mong sabihin? Kumaway si Jiang Yi na parang binabaliwala ang tanong. Sige na, itigil mo na yang pagpapanggap. Hindi mo ba gustong maging kapitan rin? Tumawa ng bahagya si Bailey Changqing. Sige, aminin ko. Siguro noong una naisip ko yan. Pero ngayon, tinitigan niya si Jiang Yi ng seryoso. Ang kailangan ng investigation team ay isang malakas na leader. At malinaw na ikaw ang mas angkop. Araw-araw humaharap ang investigation team sa panganib. Kahit gaano pa sila kahusay, sa ganitong kahirap na panahon, hindi sila immortal. Madalas silang humarap sa mga misteryosong banta at nawalan na ng ilang kasamahan sa proseso.
Ang misyon nila sa Tianhai City ay nagbuwis ng buhay ng kanilang pinakamahusay na kapitan. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan ipagpaliban ang ambisyon para sa kaligtasan ng buong grupo. Umiling ng bahagya si Jiang Yi at sinabi, hindi yan ang iniisip mo. Sa totoo lang, hindi ako ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon para talunin si Yuan Kongya. Diretsong tinitigan ni Jiang Yi si Baili Changqing, mabagal at malinaw ang pagsasalita. Ang investigation team nyo ang may pinakamalaking bahagi sa tagumpay na to. Nanigas ang katawan ni Baili Changqing, malaki ang gulat sa kanyang mga mata. Natapos na nila ang misyon, pero matapos mamatay si Bian Jianwu at makuha ni Jiang Yi ang halos lahat ng kredito, parang naiwan sa anino ang team. At ngayon, sinasabi ni Jiang Yi na sila ang tunay na bayani ng operasyon. Jiang Yi, anong sinasabi mo? Alam ng lahat na ikaw ang tumalo kay Yuan Kongya. Kung wala ka, hindi namin magagapi ang isang Epsilon level na mutant. Bahagyang umiti si Jiang Yi kay Baili Changqing at sinabi, pero kung wala ang tulong nyo, hindi ko siya matatalo ng mag-isa. Alam niya kung gaano kahalaga ang naging kontribusyon ng mga puwersa sa border. At ang presensya ng investigation team ay isang malaking salik para pigilan ang Snow Worship Cult. Kung hindi sila nanatili sa Tianhai City, matagal nang nagsimula si Yuan Kongya sa paglipol sa iba pang puwersa. Siyempre, may dahilan si Jiang Yi para sabihin ito kay Baili Changqing. Alam niyang sinuwerte lang siya. Ang tanging dahilan kung bakit namatay si Yuan Kongya ay dahil nadali siya ng mga side effects ng kanyang kapangyarihan. Nandun lang ako sa tamang oras at lugar. Sa totoo lang, ang Border Army ang dapat kilalanin. Siya dapat ang maalala bilang bayani, dagdag pa ni Jiang Yi. Nabigla si Baili Changqing. Halos hindi niya mapaniwalaan ang kanyang naririnig. Ang sakuna sa Tianhai City ay isang krisis na pinakamataas ang antas, isang bagay na iraranggo ng rehiyon ng Jiangnan bilang E-level emergency. Si Jiang Yi ang may pinakamalaking ambag, kaya't kung pupunta siya sa punong tanggapan ng Jiangnan, buhos ang gantimpala sa kanya. Mga supply, estado, marangyang tirahan, pati genetic enhancements, kahit ano, maaaring makuha niya. Pero handa bang isuko ni Jiang Yi ang lahat ng yon? Ganun lang ba kasimple? Mabilis na tumakbo ang isip ni Baili Changqing, sinusubukang intindihin ang mga motibo ni Jiang Yi. At bigla naintindihan niya. Tumingin siya kay Jiang Yi at sinabi, ayaw mong pumunta sa punong tanggapan ng Jiangnan, hindi ba? Lumawak ang ngiti ni Jiang Yi habang tinitigan si Baili Changqing. Bahagya siyang umupo sa gilid ng mesa ng billiard, nakapulupot ang mga braso. Ang bilis mong makuha, kapatid Baili. Hindi, wala akong interes na pumunta sa Blizzard City. Nagulat si Baili Changqing pero naisip niya ang sitwasyon ni Jiang Yi sa Tianhai City. May punto. Mas maganda ang kondisyon ng silungan kung saan nakatira si Jiang Yi kaysa karamihan sa Blizzard City. At ang mas mahalaga, Tianhai City ang kanyang teritoryo. Siya ang namumuno doon, parang hari sa sarili niyang mundo. Bakit iwan niya ang lahat ng yon para pumunta sa Jiangnan, kung saan magiging isa lang siya sa mga malalakas na tauhan? Ngayon naiintindihan ko na, dahan-dahang sabi ni Baili Changqing. Gusto mong manahimik kami tungkol sa buong kwento para hindi ka ipatawag sa punong tanggapan, tama? Ngunit hindi agad sumagot si Jiang Yi. Alam niyang sa anumang negosasyon, ang pagtatago ng kaunting sikreto ay maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan. Kung ipapakita niya agad ang kanyang intensyon, baka magsimula ng humiling si Baili Changqing ng mas marami. Kaya't mumiti lang si Jiang Yi, nakapulupot pa rin ang mga braso at may malamig na ekspresyon. Hindi naman eksakto. Wala akong pakialam kung malaman ng Blizzard City ang totoo. Sa katunayan, noong iminungkahi ni Bian Jianwu na pumunta ako roon, nag-isip ako. Pero nang makita ko kung gaano kayo katapang lumaban dito, na-realize kong hindi para sa akin yon. Kaya, mas gusto kong manatili dito kung maaari. Saglit siyang tumigil, at saka tumalim ang kanyang mga mata, diretsyo kay Baili Changqing. Isang malamig at matinding enerhiya ang bumalot sa silid, dahilan para humigpit ang dibdib ni Baili Changqing. Bumaba ang boses ni Jiang Yi, seryoso ang tono. Pero kung mapunta man ako sa Blizzard City, hindi ako papayag sa mas mababa sa posisyon ng kapitan. Nananatili sa hangin ang kanyang mga salita na parang hamon. Alam ni Jiang Yi na kakaunti lang ang mga kapitan sa antas ng mutant. At ngayong wala na si Bian Jianwu, may disenteng tsansa si Baili Changqing para sa posisyon. Pero kung papasok si Jiang Yi sa kompetisyon, halos mawala na ang pagkakataon ni Baili.
Lumapit si Jiang Yi at hinampas ang balikat ni Bailey Changqing, may makahulugang tingin. Kaya, hindi pa ako sigurado. Dapat ba akong manatili o umalis? Mahirap magdesisyon. Bahagyang kumibit balikat siya at dinugtungan ng tusong ngiti, pero baka matulungan mo akong magdesisyon. Mas gusto mo bang maging leader ng investigation team o manatiling vice captain? Malinaw ang ibig sabihin sa mga salita ni Jiang Yi. Nabasa na niya ang ambisyon ni Bailey Changqing. Alam niya na gusto nitong maging kapitan. Sino nga ba ang hindi magnanais nito? Mas mataas ang sahod ng isang kapitan kumpara sa isang vice captain. Sa buong Blizzard City, 6 lamang ang mga kapitan at sila ang nakakatamasa ng pinakamahusay na mga yaman na kayang ibigay ng lungsod, sunod lamang sa Commander-in-Chief at sa mga mataas na opisyal. Napalalim ang kunot sa noo ni Bailey Changqing, nawala ang kanyang ngiti habang seryosong tinitigan si Jiang Yi. Pero kung itatago natin ang impormasyon tungkol sa iyo mula sa punong tanggapan, at malaman nila, matindi ang magiging parusa. Ang Blizzard City ay pinapatakbo na parang isang military unit sa ilalim ni Commander Zhu. Mahigpit ang kanilang mga patakaran tungkol sa gantimpala at parusa. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi, kunwaring nagulat. Itago. Sino bang nagsabing magtatago tayo ng impormasyon sa mga opisyal ng Blizzard City? Nagmukhang naguguluhan si Bailey Changqing. Ha? Ngumiti si Jiang Yi ng tuso. Nakita mo ba akong pinatay si Yuan Kongya gamit ang sariling mga mata mo? Nag-atubili si Bailey Changqing. Well, hindi ko nakita. Patuloy si Jiang Yi malumanay. At alam mo ba kung gaano na ako kalakas ngayon? Natahimik si Bailey Changqing at pagkatapos ng ilang saglit ay umiling. Hindi ko alam. Sapagkat, kung hindi siya direktang nakipaglaban kay Jiang Yi, wala siyang paraan para masukat ng eksakto ang lakas nito sa kasalukuyan. Pero lohikal. Nagsimula si Bailey Changqing, ngunit pinutol siya ni Jiang Yi sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay. Hindi mahalaga ang lohika. Ang mahalaga ay ebidensya, sabi ni Jiang Yi, kinakagat ang dulo ng kanyang daliri na tila nag-isip. Kung walang matibay na ebidensya, ang hindi pag-uulat ng isang bagay ay hindi pareho sa pagtatago nito. Natulala si Bailey Changqing sa paliwanag ni Jiang Yi. At nang lalo niyang isipin, napagtanto niyang hindi naman mali si Jiang Yi. Ayon sa sinabi nito, hindi nila itinatago ang katotohanan, hindi lang nila alam ang buong detalye. Pakiramdam ni Bailey Changqing na umiikot ang kanyang ulo sa baluktot na lohika ni Jiang Yi. Pero kahit na totoo yan, kailangan pa rin nating ipaliwanag kung paano natapos ang misyon sa Tianhai City. Iwinasiwas ni Jiang Yi ang kamay, parang binabaliwala ang alalahanin ni Bailey. Huwag kang mag-alala, naisip ko na yan. Huminga siya ng malalim at sinabi, ibigay natin ang pangunahing pagkilala sa yumaong kapitan. Naalala ni Jiang Yi ang huling sandali ni Bian Jianwu. Alam niya na nang kumbinsihin niya ang kapitan sa hangganan na gamitin ang ISOL teknike, Pero dahil sa krisis, wala itong ibang pagpipilian. Sa kaloob-looban, nakaramdam pa rin ng kaunting pagkakonsensya si Jiang Yi, hindi gaano pero kaunti. Kahit na nakatutok si Jiang Yi sa sariling kaligtasan, hindi niya gusto ang ideya ng pagsasakripisyo ng inosenteng tao maliban na lang kung kinakailangan. Hindi niya ugali ang manakit ng iba maliban kung banta ito sa kanya. Katulad ng kasabihang, kapag hinila mo ang isang hibla, babaguhin mo ang buong mundo, pero hindi sulit gawin yun ng walang dahilan. Kaya't napagpasyahan niyang ibigay ang kredito sa pagbagsak ni Yuan Kongya sa kapitan ng hangganan. Sa ganitong paraan, masisiguro niyang magiging mas maayos ang buhay ng pamilya ni Bian Jianwu pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Kung wala ang tulong ni Bian Jianwu, hindi babagsak si Yuan Kongya. Siya ang karapat-dapat sa pinakamalaking kredito sa tagumpay na yon. Pagdating naman sa pagkamatay niya, sabi ni Jiang Yi, hindi ko iyon ginawa. Pero salamat sa inyong investigation team, nagkaisa ang mga mutant sa Tianhai City. Sa huli, nagamit ni Yuan Kongya ang sobrang kapangyarihan niya, at dahil doon lumabas ang mga side effects na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Tumigil siya at tinanong, makatarungan ba ang tunog nun? Mukhang ipinagtatanggol ni Jiang Yi ang sarili, sinasabi ang sariling bersyon ng kwento. Napabuntong hininga si Bailey Changqing, halatang malalim ang iniisip. Hindi ka mukhang tagapamahala ng bodega, Jiang Yi. Para kang manunulat ng mga online novels. Tumawa si Jiang Yi, online novels. Mahihirap ang mga yan. Magugutom sila sa hirap. Anyway, patuloy niya, iyan na lahat ang masasabi ko.
Hindi ko kontrolado ang iniisip mo. Nasa iyo na ang desisyon. Malinaw na ipinarating ni Jiang Yi ang kanyang posisyon. Naniniwala siyang gagawa ng tamang desisyon si Bailey Changqing. Sino nga ba ang lalaban sa sarili nilang interes? Sa wakas, naintindihan ni Bailey Changqing kung bakit arogante ang dating ni Jiang Yi noong unang dumating ito. Sinadya niyang lumikha ng masamang impresyon para hindi siya gustuhing maging kapitan ng team. Bahagi ito ng kanyang plano. Hanggat gagamitin ni Bailey Changqing ang kanyang impluensya para gabayan ang team, magiging masaya sila na tanggapin ang tagumpay ng investigation team. At dahil hindi kinuha ni Jiang Yi ang kredito, ang lahat ng karangalan ay mapupunta sa investigation team, kasama na ang mga gantimpala. Napansin ni Jiang Yi na malalim pa rin ang pag-iisip ni Bailey Changqing, kaya't inabot niya mula sa kanyang dimensional space ang isang itim na baril, isang espesyal na baril ng militar na ipinahiram sa kanya noong digmaan. Nakaukit dito ang pangalan ni Bian Jianwu. Naisip ni Jiang Yi na panahon na para ibalik ito. Walang espesyal sa baril, pero ang mga bala nito ay kakaiba. Nang makita ni Bailey Changqing ang sandata, hindi nito naiwasang mapabuntong hininga, naalala ang kanyang kaibigang wala na. Napansin ito ni Jiang Yi at nagtanong, ang mga balang yon, tawag nila Origin Bullets, tama ba? Interesado si Jiang Yi sa mga balang ito dahil kaya nitong banta ang mga makapangyarihang mutant. Siyempre, gusto niya pang malaman ang tungkol dito. Sa totoo lang, mahalaga ang mga baril sa kanyang estratehiya. Simple lang ang kanyang prinsipyo, kung pwede kang gumamit ng baril, huwag makipaglaban ng malapitan. Laging manatili sa distansya hanggat maaari. Tiningnan siya ni Bailey Changqing at matalim na sinabi, huwag mo nang isipin yan. Mahigpit na kinokontrol ang Origin Bullets, kahit sa regional headquarters. Hindi para sa iyo ang mga yan. Umiti si Jiang Yi at nagtanong, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ito? Umiling si Bailey Changqing. Ang tanging paraan para makuha mo ang Origin Bullets ay kung sumali ka sa investigation team sa headquarters. Napabuntong hininga si Jiang Yi na pagtanto niyang hindi ito magiging madali. Kalilimutan ko na lang. Hindi ko isasakripisyo ang kinabukasan ko para lang sa isang bala. Well, tapos na yan, sabi ni Jiang Yi, tumalikod at naghahandang umalis. Uwi na ako. Siguro magkikita pa tayo ulit. Ngunit bigla siyang tumigil at itinama ang sinabi. Sa totoo lang, mas mabuti na hindi na tayo magkita ulit. Ang muling pagkikita natin ay malamang magdadala lang ng mas maraming problema. Nagtungo siya sa pinto, handa nang umalis. Habang paalis na siya, tinawag siya ni Bailey Changqing. Jiang Yi, sa lakas mo, talagang gusto mo bang manatili sa anino at mamuhay ng ordinaryo? Sa mga panahon na ganito, maaari kang magdala ng malaking pagbabago. Hindi man lang lumingon si Jiang Yi. Hindi, salamat. Simple lang ang pangarap niya, isang buhay na walang alalahanin. Walang trabaho, puro pahinga sa bahay, kausap ang mga kaibigan, kumakain, umiinom, at tinatamasa ang buhay. Baka pa nga napapalibutan ng ilang magagandang babae. Ano pa ba ang mas hihigit sa ganitong buhay? Hindi nakita ni Jiang Yi ang dahilan para ipaliwanag ang sarili. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, at para sa kanya, ito na ang perpektong buhay. Habang papaalis si Jiang Yi, napanood siya ni Bailey Changqing na unti-unting napapangiti. Ngayong wala na si Jiang Yi, maaari na siyang maging kapitan ng team nang walang mabigat na konsensya. Pagkalabas ni Jiang Yi, nagtungo siya pabalik sa silungan. Sa labas, naghihintay sa kanya ang isang higanting aso, halos 6 na metro ang taas, at isang cute na batang babae. Nang lumitaw si Jiang Yi, binati siya ni Xing Tian, ang may-ari ng aso, na may ngiting puno ng saya. Wow, Jiang, tapos ka na agad? Sagot ni Jiang Yi ng kaswal, nag-usap lang kami tungkol sa ilang bagay. Wala namang malaki. Hindi siya masyadong nasa mood para makipagkwentuhan, pero laging masigasig si Xing Tian. Sa mga ganitong mahihirap na panahon, nawasak na ang Tianhai City, mahalaga ang proteksyon ni Jiang Yi para sa kanila. Kung wala siya, madaling masisira ang kanilang base ng kahit sino. Lingling, hindi ba sinabi mong hinahangaan mo si Uncle Jiang Yi? Halika't bumati ka. Pinasigla ni Xing Tian ang anak niyang si Zhou Lingling na batiin si Jiang Yi. Si Zhou Lingling, na bata pa, ay kumurap ng malalaki niyang mata sa mungkahi ng kanyang ama. Narinig na niya ang tungkol kay Uncle Jiang Yi, pero nang makita niya ito ng personal, kinakabahan siya. Mahiyain, lumapit siya kay Jiang Yi. Hello, sabi niya, maliit pero matamis ang tinig. Hindi napigilang ngumiti ni Jiang Yi sa adorableng bata. Hello.
Sabihin mo, Uncle Jiang, hikayat ni Xingqian. Uncle Jiang, sabi niya ng mahiyain. Tumawa si Jiang Yi at humingi ng paumanhin. Hindi ko alam na may anak ka. Sana nagdala ako ng regalo kung alam ko lang. Babawi ako sa susunod. Kumaway si Xingqian, parang binabaliwala ito. Naku, hindi na kailangan yan. Parang magkapatid na tayo. Gabi na, dito ka na maghapunan. Napabuntong hininga si Jiang Yi at hinaplos ang braso ni Xingqian. Huwag na nating lokohin ang isa't isa. Hindi na kailangan yan. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, tutulungan ko kayo kung kaya ko, pero mula ngayon, kailangan makinig kayo sa akin, pati na ang Qingpu base. Naiintindihan? Mabilis na tumango si Xingqian. Walang problema. Kung ano ang kailangan mo, susunod kami. Hindi maiwasang suriin ni Jiang Yi si Xingqian. Matalino ito. Alam niya kung kailan susuko at hindi siya masyadong kumakapit sa kapangyarihan. Bihira makahanap ng ganitong klaseng tao. Hindi ako bagay maging leader, sabi ni Jiang Yi. Mas angkop ka para dyan. Pati na ang Qingpu base. Sa lakas ni Jiang Yi, madali sana para sa kanya na sirain ang base. Pero ngayon, may maasahan na sila ang proteksyon ni Jiang Yi. Ngunit hindi pa rin lubos makapagpahinga si Jiang Yi. Dati malakas ang Tianhai City, may makapangyarihang mga puwersa at ang kanyang team ay isa sa mga pinakamahusay sa bansa. Pero matapos ang kaguluhan, naging disyerto ito. Ngayon, nanghina ang Tianhai at maaaring samantalahin ito ng mga kalapit na lungsod para sakupin. Pagkatapos ng lahat, minsan ay sagana at maunlad ang Tianhai. Sa mata nila, para itong isang malaking piraso ng karne. Magiging sakit ng ulo to, bulong ni Jiang Yi sa sarili. Natatakot ba siya? Hindi naman. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kakaunti lamang ang mga tao sa rehiyon ng Jiangnan ang kayang magbanta sa kanya. Pero dahil sa dami ng kaguluhan, mahirap na umupo lang at mag-enjoy sa buhay. Maging ang puno ay gusto ng katahimikan, pero hindi titigil ang hangin, bulong niya habang hinihimas ang manubela ng sasakyan. Siguro mas kailangan ko ang kapangyarihang ito kaysa sa inaakala ko. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.